Pero na po ba sa inyo dito ang minsan pumasok sa isang kasunduan? Ngayon, whether utang yan, o sangla, wala pa. Yung mga nagpakasal, pumasok kayo sa kasunduan. Kinakalimutan nyo na ba? Parang pasto-pasto, hindi hinahayang ako. Naalala ko kahapon ako ay nasa silang dahil ako yung nag-officiate ko ng kasal ng aking brother-in-law, yung kapatid ng aking misis. Siya na yung pangatlong ikinasal sa kanilang magkakapatid. Ang naiwan yung pinakapanganay. Naunahan pa ng mga mas bata. At napakaganda nung pangyayari sapagkat hindi lubos maisip din ng mga kaibigan nila na magkakatuluyan at mangyayari. Ang kwento nila ay minsan kasi yung brother-in-law ko na nag-organize sila ng mga hiking tour. Organize siya. Isa sa mga sumama doon sa hiking tour niya, yung misis niya na yun. Doon sila una nakakilala hanggang lumago yung kanilang relasyon patungo sa pagiging, mula sa pagiging magkaibigan hanggang sa magkaibigan. At kahapon na ay nagsumpaan sila sa hirap at ginhawa. Sila ay magsasama habang buhay bilang mag-asawa. At yun yung panata nila sa Diyos at sa kanilang mga pamilya, kaibigan at sa iglesia. Ang pangako sa Diyos ay dapat ay seryosohin. Madalas nakakalungkot lang, sabi nga nila, ang mga tao daw mahilig mangako pero laging napapako. Pero ang magandang balita, ang Diyos pag nangako, hindi napapako. At yun yung ating magandang talakayin sa umagang ito ngayon, mga kapatid. Sapagkat sa ating teksto na binasa kanina bilang batayan ng ating mensahe sa umagang ito, sa Genesis 17, verses 1 to 7 at verses 15 to 16, nakita natin ang pangako ng Diyos kay Abraham. Kung tutusin, kung babasahin niyo po yung kwento ni Abraham sa Genesis, hindi ito ang unang beses na nangako o nagbigay ng pangako ang Diyos kay Abraham. Nung siya ay nakatira pa sa malayong lugar, wala pa siya sa Kanaan, nangako na sa kanya ang Diyos. At nung sila makapag-settle sa Kanaan, nangako ulit ang Diyos. At nung sila ay magkaanak, nangako ulit ang Diyos. Patuloy na nangako sa kanya ang Diyos bilang pagpapaalala na hindi siya nakakalimot sa kanyang mga pangako. Natatandaan niya, tinatandaan niya, at sisiguraduhin niyang mangyayari ang kanyang pangako. Kaya doon sa ating talata, nung 99 na taon na si Abraham, sino ba dito 99 years old? Wala pa. Mga bagets pa ang dito. Siya na, malapit na mag-centenary si Abraham pa rin. Pero wala pa yung time, wala pa yung mga binibigay sa mga 100 years old. Pero nung 99 na taon na siya, nakatanggap naman siya ng pangako mula sa Diyos. At ang pangako ni Yahweh sa kanya, sabi niya, "Ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mo walang dungis sa iyong sarili
habang ikaw ay nabubuhay, ako'y makikipagtipan sa iyo at lubhang pararamihin ko ang iyong lahi. Yun yung pangako ni Yahweh kay Abraham. Ang pangako niya na yun ay pangako niya sa 99 years old na wala pang anak. Pero sinabi niya, pararamihin ko ang iyong lahi. Na sinabi niya, no, na hindi na Abraham ang itatawag ko sa iyo. Abraham, ibig sabihin, wala tayong HA. Abraham. Gagawin, ang pangalan mo ngayon ay magiging Abraham na. Abraham. Sapagkat ngayon, ginagawa kitang ama ng maraming bansa. At naranasan niya yung katuparan ng pangako iyon ng Diyos nang magkaroon siya ng anak mula kay Hagar at yun si Ishmael. Pero ang pangako ng Diyos sa kanya, hindi mula kay Hagar ang isang pinapangako ko sa iyo na magiging anak mo, kay Sarai. Kasi si Sarai po, hindi naman po nagkakalayo yung edad nila. Matanda na rin. Menopause na, kumbaga. Wala nang kakayanan magsilang ng anak. Pero ang pangako ng Diyos kay Abraham, hindi na Sarai ang magiging pangalan ng iyong asawa, kundi Sarah. Ang Hebrew word po na Sarah ay nangangahulugan na prinsesa, sapagkat siya ay magiging ina ng maraming bansa. Imagine mo yun, sa ganong edad, parang napaka-imposible, di po ba? Pero katulad nga ng sabi ko sa inyo, ang pangako ng Diyos, hindi napapago. Dalawang bagay yung dapat natin tignan sa isang pangako. Una, yung taong nangangako. Pangalawa, yung kakayanan niyang tuparin ang pangako. Laging magkasama yun. Pag nangako siya na parang napaka-imposible, too good to be true. Kasi una, yung kanyang track record, wala pa siyang napapatunayan na nangyari na yung mga pinangako niya. Questionable yun. Pangalawa, kung yung pinangako niya, talagang hindi niya kayang tuparin sapagkat wala siyang anumang kakayanan. Pero doon, sa kwentong ito, sino bang nangangako? Ang Diyos. At ano ang kakayanan ng Diyos para tuparin ang pangako? Yun yung maganda natin tingnan, mga kapatid. Sa talatang ito, pinapakita ng Diyos ang kanyang kagustuhan, ang kanyang kaseryosohan, at ang kanyang katapatan na tuparin ang pangako. At bilang tanda ng kanyang pangako kay Abraham, binago ni Yahweh ang pangalan ni Abraham bilang Abraham. At yung kanyang asawa naman, si Sarai, bilang Sarah. Alam nyo, symbolic ang pagbabago ng pangalan. Kasi ang pangalan natin ay part ng ating identity. No? Minsan, ang pangalan kaya ibinibigay sa iyo kasi yung nagbigay sa iyo ng pangalan na yun, nakikita na mai-invite mo, ipapamuhay mo yung meaning sa likod ng pangalan na yun. Diba?
Kaya nung pinalitan ni Yahweh ang pangalan ni Abraham at ni Sarai bilang Abraham at Sarai, alam niya na yung meaning ng mga pangalan na yun ay mansa sa pamuhay nila sa tulong at biyaya ng Diyos. At kasama rin, kung babasahin natin yung kabuuan ng Kabanata 17, no? Kasama din sa mga sumunod na teksto yung tanda ng kanilang banal na kasunduan sa pagitan ng Diyos na si Yahweh at ni Abraham. Ang kasunduan ay merong tanda. At ang tanda na yun, ibinigay ng Diyos sa pag-uutos niya kay Abraham na lahat ng lalaki sa kanyang pamilya, sa kanyang magiging lahi, kasama yung kanyang mga alagad o yung mga slaves nila, ay tutuliin bilang tanda ng pagiging kabahagi nila doon sa covenant na binigay ng Diyos kay Abraham. Sa atin, ang pagtutuli ay hindi na sa ganong konteksto. Minsan, yung mga tao, gusto lang matuli yung kanilang anak na lalaki para daw lumaki, para tumangkal. Ayan, hindi patuli kasi, pero pag natuli yan, tatanggal ka yan. Yung mga medical practitioner naman sinasabi na ang pagtutuli ay merong hygienic purposes or advantage. Alam ng mga lalaki yan. Pero sa mga Israelita, sa mga Hudyo, particular doon sa bahagi ng tinatawag na Abrahamic faith, which Islam includes, no? Kasama sila doon. Pinapractice yung circumcision. Bahagi ng kanilang pakikipagtipan sa Diyos. Bakit pagtutuli, Pastor? Hindi ko po alam. Pero madalas ginagamit, may mga bagay na ginagamit ang mga grupo, organization bilang part ng kanilang initiation na tinatawag, na magkakaroon sila ng marka sa kanilang katawan. Kasi panghabang buhay yun. Nangangahulugan din na habang buhay yung pangako na yun. Yung naalala ko sa aming history subject ng mga Capricornero, ang isang part ng initiation nila yung blood compact. Iwain nila yung kanilang kamay dito, mag-aano ng tatagas sila ng dugo para gawing tinta sa paglagda nila ng kasunduan. At yung ginawa nilang sugat na yun, magmamarka yun sa kanila. Habang buhay makikita nila upang ipaalala sa kanila yung ginawa nilang kasunduan. At yun yung pagpapaalala significance sa mga lahi ni Abraham. Sapagkat every time na iihi sila, maano sila, no? Maririmayin sila na ang pangako ni Yahweh, ang walang hanggang pangako niya. Pero may mga nagtatanong, Pastor, paano tayo mga Kristiyano? Paano tayo? Saan tayo naroon sa kasunduang ilo? Pastor, bakit yung mga Israelita lang ang binigyan ng ganong klaseng pangako? Bakit yung hindi mga ninuno natin na bilang lahing Pilipino? Mga kapatid, hindi naman ganun ang dapat na pag-unawa sa atin. Tandaan natin na ang naglikha ng buong mundo, lahat ng tao ay Diyos. Hindi nangangahulugan na exclusive lang yung pangako doon sa isang grupo at tayo hindi kasama. Sabi nga ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, sapagkat
ang isang tao ay hindi nagiging Hudyo dahil sa panlabas na kaanyuan o dahil sa siya ay tinuli sa laman. Ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago sa puso at kalooban ayon sa Espiritu at hindi ayon sa kautosang nasusulat. Ang taong iyon ay pararangalan ng Diyos at hindi ng tao. Romans 2, chapter 22. Chapter 2, verses 22 to 29. So, nangangahulugan na hindi yung act of circumcision ang nagbibigay ng malalim na kahulugan sa pangako ng Diyos, kundi yung pagbabago ng puso ng taong nagpaloob doon sa tipan ng Diyos. At bilang mananampalataya ni Kristo, bilang nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, tayo ay bahagi ng walang hanggang tipan niyo. Hindi natin kailangang magpatuloy katulad ng ginagawa ng mga Hudyo, mga kapatid. Pero sa pamamagitan ng pag-aalay ng buhay ni Kristo sa krus, sa mga sugat na kanyang natamo, sa mga dugo na tumago sa kanyang katawan habang nakabayubay sa krus. Yun ang nagpapaalala sa atin at nagbibigay sa atin ng walang hanggang katiyakan ng banal na tipan ng Diyos. Kaya nga, pinapaalala din sa ating ni Apostol Pablo sa Galatia 5, verse 6, sa mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus, hindi na mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi. Ang mahalaga, ang pananampalatayang nakikita sa mga gawain, udyok ng pag-ibig. Kasi nung panahon ni Pablo, nag-aaway-away yung mga Hudyo at mga Hintil na na-convert sa pananampalataya sa pagsunod kay Kristo. Pinipilit ng mga Hudyo na magpatuloy din kayo. Kinurik ni Pablo yun. At sinabi niya, yung mga tao na nakipag-isa na kay Kristo, hindi na mahalaga kung tuloy sila o hindi. Sapagkat hindi na yun ang magiging batayan ng kanilang pakikisa kay Kristo. Ang pinakamahalaga ng batayan ay yung pananampalatayang nakikita sa mga gawain, udyok ng pag-ibig. And that's what we call fruit of the Spirit. No? Yung bunga ng ating pananampalataya nakikita sa ating mga gawang pamumuhay. Colossians 2, verses 11-12, sa pamamagitan din ni Kristo, kayo'y pinuli, hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa pamamagitan ng bautismo, na inubin kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, mas matindi ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. Sapagkat hindi lang basta tuli ang kanyang tinanggap, kaparusahan na dapat sana ay sa atin. Hirap na dapat sana tayo ang pumasan. At yun ang nagsisilbing walang hanggang tipan para sa atin at sa Diyos. Kaya meron tayong bagong tipan. Kaya nga mga kapatid, huwag natin pahirapan ang ating mga sarili. Na parang pag nararamdaman natin, parang hindi na ako karapat-dapat sa Diyos. Dahil ako'y makasalanan. Huwag mong pahirapan. Ikaw ay tinubos na ng banal na dugo ni Kristo. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid,
ikaw ay tinubos ng banal na dugo ni Kristo. At sumagot pa, Amen. Amen. Mapagpalang umaga mga